Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay tungkol po dito sa DepEd. No, yung mga problema po nila sa DepEd, lalong-lalo na sa learning equipments at ganun din po sa hindi pagre-remit ng mga benepisyo at taxes ng DepEd ng ilang kanilang mga regional offices. At the same time, yung SRI na makukuha po ng mga guro at the same time mukhang meron na pong solusyon ang inyong BP Duterte sa pagsusolve sa problema ng basic education. Okay? So, eto po mga kababayan, uunahin natin itong sa mga learning equipment. Pero bago ang lahat, tayo po ay magpapasalamat muna sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nag-share ng ating mga videos. May God bless you all. So, unahin natin itong balita sa Philstar Global. Ito ay last week no? Pero papahapyawan lang natin. Kasi napabalitaan po na naipit po yung mga learning equipments such as learning materials for sciences and mathematics para sa ating mga estudyante na kinakailangan talaga nila yan. Kasi kung babalikan ninyo, ang resulta po ng PISA assessment for 2021 na exam ay bagsak po. Among the 80 participants sa math, reading, and sciences ay 75, 75, and 78 positions respectively. Di po ba? So talagang tayo po ay kumukulelat. Nakakahiya po. Sinasabi natin ang gagaling, ang tatalino ng mga Pinoy, pero pagdating po sa ating mga 15-year-old na nagtitake ng examen na yon, na assessment na yon, ay hindi po natin sila mabigyan ng tamang solusyon sa problema nila sa tatlong areas na nabanggit. Okay? So dito, napag-alaman po ng ilan na meron pala naipit. Naipit. Ano ang kadahilanan? So dito sa headline ng Philstar Global, ito po. House probe sought over billions worth of undelivered DepEd learning equipment. Naku po. Meron na namang nagpasa dito. Malamang yung kaaway ni Sara Tamilmil Duterte. O eto po. Makabayang black lawmakers. O do you know who are they? Si Castro, si Manuel at Brosas. Ayan lang naman ang makabayang black diyan sa House of Representatives. Urged the House of Representatives to investigate the billions worth of learning equipment that the Department of Education has failed to deliver to students due to an ongoing tussle with previously contracted logistic firm. Filed on Wednesday, House Resolution 1516 calls attention to the billions worth of school furniture and science and math equipment sitting unused in warehouse owned by logistic firm Transpac Cargo Logistics Incorporated, allegedly to DepEd's unsettled warehouse fees. This comes after a December 3rd Rappler report that found that DepEd has filed a civil case to retrieve or regain the possession of the goods that Transpac has reportedly been holding hostage. So bakit hinohold na hostage ng Transpac yung mga equipment and furniture na dapat sa ating mga kabataan? The report detailed that DepEd has refused to pay warehouse fees to Transpac due to the firm's failure to distribute the learning equipment, the exact worth of which has yet to be revealed by the department. DepEd is currently negotiating with the logistic firm to recover the undelivered school equipment. In August, eto na yung halaga. In August, the Commission on Audit flagged the department for its failure to distribute some 1.2 billion worth of science and mathematics equipment and millions worth of tools and equipment used by technical vocational students, among others. Around 1 billion of school furniture was also reportedly not picked up from the three suppliers, raking up 11 million in warehousing fees. Laking gastos ito mga kababayan.
So 1.2 billion sa sciences and mathematics equipment plus 1 billion sa mga furniture. So that's 2.2 billion plus 11 million of warehouse fees. Ang laki niyan. That's 2.31 billion pesos. Di po ba? So, paano kaya sasagutin ito? Kasi siguro, ang ginagawa dito, baka naman, i-deliver mo muna yung goods bago ka namin bayaran. Ano ang rason? Ayun ang sinasabi dito ng DepEd. Pero ano ang sabi ng Transpac? Baka naman, bayad muna bago deliver. O, yun ang dapat talagang imbestigahan ito. No, malaman natin. That's not a cheap money. That's too expensive, no? Now, the following day, December 15 report din ng Philstar Global, binibigyan lang natin kayo ng background. DepEd, it starts retrieving learning materials held hostage by Transpac. Oh, nire-retrieve na daw po nila. Oh, tingnan nyo po yung larawan na yan. Oh, grabe yun, natengga yan dyan. Tapos, mag-e-examine ang mga bata sa 2024 again ng PISA. Bakit 2024? Kasi po, every 3 years po yan ginaganap. Nag-examine ang mga 15-year-old natin ng PISA 2021. 3 years after 2024, mag-examine sila, natenga yung mga sciences and mathematics equipment. So what do you think will be the result of the 2024? Baka lalong nandun na tayo sa pang-80. Di ba? The Department of Education on Friday said that it has started to retrieve the unused learning equipment kept in the warehouse of a previously contracted logistic firm that reportedly refused to distribute the supplies due to payment issues with the department. Bakit kayo nagkakaroon ng payment issue? Ang laki-laki ng budget ninyo. Even though your budget is siguro equally distributed to 3 sectors of sectors, yung tatlong ng edukasyon, no? Basic education, the CHED, and the TESDA. Pero, may budget naman kayong 700 plus billion. Ba't di nyo mabayaran ito? Di po ba? This comes after DepEd in early December received a letter from Transpac suddenly informing DepEd that it may now hold the goods stored in its warehouse. Baka may court order na ito kasi naalala nyo, nag-file ng civil case ang DepEd. DepEd said that the delay in the recovery of the learning resources is not a simple case of unpaid warehouse fees, as it could only release its payment to Transpac upon the fulfillment of obligations and corresponding submission of complete documentation. So ano ba talaga nakalagay sa kontrata nyo? Yung bang fulfillment muna ng obligation saka proper accounting bago nyo sila bayaran, yung parang cash on delivery, or bayad muna bago ang fulfillment. Pero sinasabi ng DepEd yung nauna di ba? A December 3rd report by Rappler, ito nabasa na natin yan kanina. DepEd said on Friday that after receiving Transpac letter, its regional and division offices have immediately started hauling the goods. Correct naman dyan. Ito pa, stuck in warehouses. DepEd's failure to deliver school materials promptly, resulting in unused supplies left to gather dust in warehouses, has appeared in several reports on the Commission on Audit on the departments through the years. In its 2022 audit report, COA found that DepEd has failed to distribute some 1.2 billion, nabasa natin yan kanina, na-plug nga po sila Di po ba? In 2022, COA also plugged DepEd for non-delivery of textbook to schools in Region 5, resulting in the non-delivery of textbook in warehouses from 4 months to a year, amounting to a loss of about 36 million pesos. Ang lakas nyo palang maglustay ng pera, DepEd. Kung ganito man lang, COA ito COA ang nagsasabi dito Di po ba? Yung incurred fees dun sa warehouses ay 11 million. Tapos you lost this amount para sa Region 5 na 36 million? Ganun lang kayong maglustay ng pera? Million, billion? Hindi nyo iniisip? Galing yan sa pera ng taong bayan? Di po ba? Kakahiya naman tingnan natin ang galing ng inyong DepEd Secretary. Sabi niya, she needs 100 billion pesos in 6 years. Aayusin niya ang problema sa basic education. Makukuha niya ba yun o nakukuha na nila yun? Okay? So, punta naman tayo dito sa problema nila sa GSIS, yung unremittance ng mga
contributions ng kanilang mga empleyado. Ano sabi sa Philstar Global headline? DepEd in talks with GSIS to reconcile billions in unremitted premiums. Ang dami pala sa DepEd dito na hindi kayo coordinated. Mga, ewan ko, siguro, ewan ko kung mabiblame ko dito yung inyong DepEd secretary o yung previous one, pero sa pamumuno ng kanyang ama. Akala ko ba walang korupsyon? Akala ko ba lahat gagana gagaan ng pamumuno, gagaling ang pamumuno sa mga departamento? Di po ba? O ito na. Unremitted premiums, anong ginawa nitong mga to? Yung every region, anong ginawa ninyo? Bawas naman na yung mga sahod na yan. Di ba? Hindi nyo kaagad ma-audit in 1 week or 2 weeks time, ma-remit nyo yung pera o buwanan. Di ba? Kung bi-weekly kayo sumasahod o buwanan, napakasimple naman yan. Di ba? May mga tao naman siguro kayo, bawat sa region ninyo, sa bawat city ninyo, whatever. Region 5, how many are you in there na mga accountant? Di po ba? Ibig sabihin yan, may lapses kayo. O ngayon, may penalty yan, mga kababayan. Panoorin nyo yung video natin dyan sa GSIS, sa PhilHealth at sa housing, may mga penalty sila. O, alam ko sa PhilHealth, yung mga hindi makabayad, yung mga nalapses, from 5,000 to 10,000 times the number of your employee. O, yung sa GSIS, 3%, but not greater to 6%. O, sa housing, I believe it's 2 or 3%. Ang penalty. Kita nyo yan? Per month yun, ha? O, the Department of Education on Saturday that it has been coordinating with the GSIS to reconcile the billions, billions, hindi po thousands ito, of unremitted contributions and loan payments that had been deducted from its teaching and non-teaching personnel. Kita nyo yan? So, paano kung gustong mag-loan o maghingi ng benepisyo itong empleyado na to, whether teaching or non-teaching, sasabihin, ay, wala kang contribution eh. Nangyari na ba yan sa inyo? Di po ba? DepEd said that it had been working to reconcile its balance with GSIS since the start of the year and noted that the problem has been long recurring in the department due to system incompatibility and timing differences among others. So, ibig sabihin, ang tanga ng inyong sistema dyan. Kung computerized yan, meaning system incompatibility, sinong gagong software developer, kung computerized sinong gagong software developer ang i-incompatible niya yung system na ginagawa niya doon sa papupuntahan ng data na yan. Ibig sabihin, example lang yung gine-generate na report ng system na gumawa nung system ninyo ay PDF. Pero yung nandoon, pagsasubmitan ng report, hindi tumatanggap ng PDF, kundi RTF. Ano gagawin ninyo? Di ba dapat yung system developer ang mag-a-adjust, alamin niya yung details niyan? System incompatibility. Sabihin, hindi nagtutugma yung sistema ninyo sa sistema ng GSIS. Sisisihin nyo ang GSIS. Dapat yan, alam na yan ang system developer ninyo. Kung sino man yan. And timing difference. What do you mean by timing differences? So, ano? Tama ba yung paliwanag nitong mga to? Diba? Nakakaya naman ito. Magkano yan? 4.47, close to 5 billion pesos. Ang laki niyan. Diba? Sinong hindi maggagalaiti dito? Because of that system incompatibility and timing differences. Kaya hindi nyo nagawa yan. Long recurring. Ibig sabihin, from the previous administration, walang ginawa yung mga yon, yung mga nakaupong DepEd secretary dyan, mga ASEC-USEC. Mga inutil pala kayo. Maski na ikaw tamilmil. Alam mo naman palang long recurring. Why you did not focus on that? Create a committee that will say, hey, do this compatibility. And what is this time differences? Bakit? Marami bang time zone dyan sa Pilipinas? O timing differences? Anong timing differences? Paano yung timing differences? Diba? Correct me. Kino-correct ko na hindi pala time differences. Isa lang naman ang oras sa Pilipinas eh.
Timing. Ano yung timing? Yung pagsasubmit ng report? Pagsasubmit ng contribution sa GSIS? Timing? For what? Just a bullshit alibi, mga kababayan. This is what you call inefficiency. Ito pa sabi nila, DepEd will not stop seeking long-term strategies that are beneficial to our dedicated employees and workforce. Diyos mio, mga kababayan. Ang daming magagaling na Pinoy. Magagaling gumawa ng idea. Why don't you hire these professionals? Why? Dahil ba mga career service na yung mga nandyan na naitenga na ilagay dyan dahil sa mga padri-padrino na hindi mo na alam yung ginagawa nila? So kung granting na ganun, ba't pala kayo nag-hire ng ganyan? Mag-hire kayo ng competent na civil servant. Putang ina, system incompatibility and timing differences. Napakahirap ba niyan? System incompatible. Parang sinabi mong yung Mac gamitin mo sa Windows dati. Hindi talaga yan. Incompatible yan. Pero ngayon, meron ng mga leeway dyan. May mga software na apps, may mga devices na pwede na. O ano pa ang sinasabi nyo? Nasambang dekada kayo? Dekada 70? Putang ina. Tapos sasabihin nyo, no, long recurring problem? Recurring? Paulit-ulit? Anong meron kayong sistema dyan? Mano-mano? Di kung mano-mano, mas mabilis pa nga eh. May mga bookkeepers, accountants, payroll personnels. Ang siopa, oh. Laki-laki ng budget nyo every year. Kayo nga ang number 1 sa budget. Tapos ganyan kayong magsalita. System incompatibility. Huwag nyo kaming gaguhin. Di po ba, mga kababayan? O, eto pa. Lalo lang kayong maggigit-git dito. Kung maalala nyo, pinirmahan po ni Pangulong Marcos na mabigyan po ng SRI. Yung sinasabi nila na Service Recognition Incentive ang lahat ng kawani ng gobyerno. And that is 20,000 pesos. One time yan. Ngayon, dun sa mga LGU, sabi niya, pwede nga mga barangay tanod, barangay, kung kaya ng LGU, kung may pondo. Pero, pinirmahan po ng Pangulo yan, 20K. Service Recognition Incentive. Ang swerte nga eh. Tatrabaho kayo sa gobyerno, pero karamihan sa inyo, putang ina nyo, mga inefficient kayo. Pero, sa DepEd, hindi po full 20K. Yung po yung nakakalungkot. Parang hindi sila parte ng gobyerno. Bakit? Ano ang sabi ng DepEd sa GMA News Online? No? DepEd, 18K SRI instead of full 20K is best we can do. So, baliwala rin yung sinabi, pinirmahan ng Pangulo. Ine-expect ng Pangulo 20K lahat yan. Except nga dun sa mga lower sa LGU. Tapos kayo, DepEd, 18K? What happened? Di po ba? Bakit hindi nyo kayang maibigay pa yung 2,000? Para naman masaya ang mga guro. Api na nga. Kailan ba nag-increase mga sahod nitong mga to? Kailan naibigay ang full benefit sa mga guro? Kaya minsan ninyo may sisisi na umalis ang mga guro. Yung quality of education bumabagsak. Kasi nawawalan sila ng esteem. The recognition is not there. Wala nang motivation because the government is failing them. Ang Pangulong Bongbong Marcos pumirma ng 20K tapos itong si Tamilmil ang ibibigay 18K. Ano ang reason? The Department of Education studied closely. Ipinag-aralan pa daw nila if it could release the full 20K worth of service recognition incentive to qualified teachers and other teaching personnel, but found that it could only distribute 18,000 pesos. Pangulong Marcos, in the spirit of this holiday, anong pwede mong magawa sa mga teacher nito para hindi po sila madisgruntled? Kawawang-kawawa na ang ating mga guro o yung mga nagtatrabaho sa paaralan.
For 2,000, di-deprive nyo pa. Pinirmahan mo yan, 20K. Ala akong palang kung nakano stipulation doon, pero ako nangangarap ako ng 20K para sa mga guro or non-teaching personnels o qualified and other teaching personnel na sinasabi ng DepEd. Pero kamukha-mukhat mo, 18K. Asan yung 2,000? Yung 2,000, marami na po mabibling Jollibee yan. Oh, Secretary Pangandaman, DBM. Baka may magawa ka dyan, no? Education spokesperson Undersecretary Michael Powa issued a statement Tuesday amid calls for the DepEd to release 20K. Ayon po sa ating administrative order number, talagang itong SRI, we will source it sa personal savings o yung ginagamit natin for personnel. At yun lang po talaga. We really tried to look at the numbers. We tried to see if we could give 20,000 pero 18,000 po yung maximum may bigay natin. Hayop naman kayo. Oy, Sara Duterte, gawa mo naman to ng paraan, no? Di po ba? Ganun pa man, it's significantly higher sa nabigay natin last year. Huwag mo nang intindihin yung last year. What they are expecting now is the full 20,000. Kasi yan ang sinabi ng Pangulo eh. Di po ba? Poe said tax deduction of 18,000 SRI are due to tax laws and not DepEd policy. O yan, itatax nyo pa pala. Hindi na yan full 18K. Tax, hindi siya tax free. O, yung tax naman po ay nasa tax law talaga natin yan. Na kapag nag-exceed ng 90,000 ang benefits na natatanggap ng kahit sinong empleyado ay nagiging taxable po siya. So, hindi po DepEd policy yan. It is really in our tax law. O, 90,000 naman pala eh. O, di tax free. Ay. Meanwhile, eto. Poe said DepEd could also not convert the budget for the DepEd's maintenance and other operating expense to personal service as they will be used next year. Kawawang mga guro. Nakakaawa po sila mga kababayan. Deprived talaga ang mga guro. Baliwala talaga ang mga guro. Magaling lang sila pag meron po silang ipagagawa sa mga guro. Pero pagdating para sa benepisyo, pangalagaan ang mga guro, wala po. Even the frontliners, wala po. Kasi bakit? Mas inuuna nila ang mga putang inang mga bulsa nila. Mga hayop. Kaya hindi ko po masisisi itong ating mga frontliners na mga healthcare professionals, mga guro, at iba pang mga professional na umalis na lang ng bansa. Kasi walang pagmamahal ang gobyerno nila sa kanila. Hindi ko po sinisisi ang Pangulong Bongbong. Pinirmahan ni Pangulong Bongbong yan. Alam niya may pondo dyan. Bakit hindi nyo kayang i-implement yan in the spirit of the holiday? Look for another source of income for that 2,000 difference. 2,000 pesos difference lang. Wag nyo nang i-deprive sa mga guro yan. Bigyan nyo naman sila ng motivation. Bigyan nyo sila ng encouragement. Minsan sila pa nga ang gumagastos para sa mga pangangailangan sa kanilang classroom. Tapos i-deprive nyo sila sa 2,000. Sabi ng Pangulo, 20K. Ay, Pangulong Bongbong, magising ka. Binabalahura ang mga teacher, ang mga whatever na nagtatrabaho para sa ating mga bata. Kakaasar lang mga kababayan. O eto, nasabi ko sa inyo kanina na mukhang nakahanap na ng solusyon ang inyong DepEd Secretary Sara Tamilmil Duterte sa problema ng basic education. Di ba sabi niya, give me 100 billion pesos at susolusyonan ko ang problema sa basic education within 6 years. So, eto po, no, ang nakikita ko na isang paraan para masolve niya ang problema sa basic education in terms of reading, in terms of science, mathematics, and other areas, problem areas of the DepEd. Ayan. DepEd plants over 1.8 million trees under Christmas gift giving project.
magtanim na lang tayo ng puno. Isa po sa solusyon ng inyong DepEd Secretary, Sara Tamilmil Duterte. So this was announced by Vice President and DepEd Secretary on Monday, December 11, during the flag raising ceremony in the Central Office, Pasig City. Duterte thanked the DepEd employees for your all-out support in delivering our Christmas gift for the children this year. Ayan. The DepEd 236,000 trees project. I am pleased to announce that we have planted a total of 1,826,334 trees for the children across all regions in the country, with the Cordilleras region alone planting 1,336,496. Ayan. Duterte added that the number continues to increase as certain areas are still processing in determining the total number of trees planted by schools in their locality. So yan po, magtanim. Sabagay, what you sow is what you reap. Malay nyo, yan pong mga puno na yan na tinanim ang magiging sagot sa kakulangan ng ating mga paaralan, sa kakulangan ng mga school supplies. So hindi niya na kailangan ng 100 billion pesos. Magtanim ay hindi biro. Diyan na rin po kukunin yung mga materyales para sa sciences, sa mathematics, at sa reading. Diyan po yan. At yan din po ang pagtatanim ay gawa rin na rin po yan ng physical education. Di ba sabi nyo nga, magtanim ay di biro. Yan po ang isa sa mga solusyon niya. O, hindi niya na kailangan ng pera. Ganyan. O ano pa ang isa sa solusyon niya? Ha? Maganda po ito. Mga solusyon niya para sa DepEd. Ha? O ayan, maalala nyo? Di ba umakyat siya ng 2 bundok? Yung isa sa Cebu. Yung isa, dun sa kanila sa Davao, Mount Apo. O yan. Yan po ang solusyon para sa problema sa DepEd. Ang umakyat ng mga bundok. Physical yan. Di po ba? Di ba sa mga kolehiyo, merong mga mountaineering club? O ayan. Sa basic education dapat, ipakita na natin sa mga kabataan pa lang na ito ang isa solusyon sa mga problema sa basic education. Ang umakyat ng bundok. O di po ba? At the same time, pagbaba mo ng bundok, bumili ka ng halaman dyan sa Quezon City. Yun po ang mga pamamaraan ng pag-ano ng solusyon sa basic education problem. Hindi ang 100 billion pesos. Ganun. Di ba, mga kababayan? Yan ang. Kasi nga sa pagtatanim mo ng puno, tulad ng sabi ko, pag lumaki yan, lahat, pwede mo nang putulin. Ikaw ang nagtanim eh. Ang iyong aanihin. What you sow is what you reap. Gawa ka na ng building mo dyan. Sa mga kahoy. Mga upuan, lamesa, board, lapis. Tapos, gawa ka na ng mga learning materials mo sa sciences, reading, and math. Di ka na kailangang mag-warehouse pa sa Transpac. Maglulos ka lang ng 11 billion. Hindi ganon. No? Hindi ka na maglulos ng napakalaking halaga para sa warehouse fees. Hindi na. O yung penalty, hindi na. Magtanim tayo. Hindi po masama magtanim kasi you are protecting the environment. Pero yan ang isa sa mga kasagutan yata ng inyong DepEd Secretary Sara Tamilmil Duterte. At aakit ng bundok, magiging healthy ka dyan. E-exercise ka. Tapos, punta ka, bili ka ng mga halaman dyan sa QC. Kasi dyan po siya nagpunta, di ba? Green na green. Talagang pinangangalandakan niya ang kanyang kulay na green. Buti na lang siguro, hindi siya green-minded. O kayo po, mga kababayan, po yung masasabi, comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.